welcome sa bago nating episode dito sa Art Smart with Teacher Precious. Yan, so excited na ba kayo sa activity natin today? Tayo ay gagawa ngayon ng drawing or portraits ng mukha ng tao. Pero gagamit tayo ng ibang style. Prepare nyo yung inyong mga materials. Okay? Gagamit tayo ng brown paper. Kung meron kayong brown paper, mga gamit na folder. Okay? O kaya gray. Pag wala, pwede din namang ordinaryong white paper. Tapos, white and black or gray na oil pastel, crayons, o kaya naman colored pencils, pwede ring paint. No? Okay, kasi gagawa tayo ng ganitong portraits. Yan. Ito rin ang tinatawag na monochromatic colors, kagaya nito. So, ano nga ba ang monochromatic colors? Diba, pag sinabing monochromatic colors, ito yung mga color na isang hue lang ang ginagamit. Isang kulay. So, kagaya nito, kumari pag yellow, or pwedeng mas dark yellow or mas light yellow. Kapag green naman, kagaya nito, yan, parang may dark green. Tapos, yung green na may middle tones, tapos may light green. Kagaya nito, violet, di ba? May violet, tapos may dark violet. Yan. Isang hue lang, isang kulay, tapos, gagawin natin light or dark. Okay, pwede din namang walang kulay. Diba? Black, pwedeng black lang. Sige, review tayo. Ano ibig sabihin ulit ng mono pag sinabing monochromatic? Diba? Pag sinabing monochromatic, mono means, ano ibig sabihin ng mono? Isa or one. Diba? Yan. Chroma naman means, iisang. Chroma means color. Yan. So, pag sinabing monochromatic color, one color. Kaya ngayon, gagamit lang tayo ng brown paper. Pwede kayo gumamit ng black and white, oil pastel, or crayon. Pwede rin namang paint, pero black and white paint lang din yung gagamitin nyo. Or colored pencil. Yan. Diba? Pag dinagdagan natin ng white, ito yung tinatawag na tint. Pag dinagdagan natin naman ng black, tinatawag na shade. Yan, pag black. Yan. Okay? So, yan. So, ganito din. Kagaya nito, yan, black and white. Diba? Yan. So, ito yung value na tinatawag natin, diba? So, pag sinabing sa monochrome, nakikita nyo yung monochrome's effect kasi merong value. May light and dark shade. Yan. Sige nga, review tayo. Naalala nyo ba to? Alin dito ang monochromatic colors? Sige nga. A or B? Naalala nyo ba to? Ginawa rin natin to last year, pero para ma-review kayo. Diba? Alin dito ang monochrome? One color lang. Diba? Yan nga, sila Queen, sila Muffy. Yan. Saka sila Paul. Anong sagot? Alin dito? Yan. Diba? Yung B, yung may shark, ang monochrome. Kasi blue siya na may light tint. Diba? And dark blue na shade. O, dito naman, alin dito ang monochromatic? Iisa lang na color. Alin kaya? Dito naman, yung B. B din, yung may lemon kasi lahat yellow. Eh, ito. Alin kaya dito yung monochrome? Ba? A, yung A kasi may light green, may dark green. Yan. O, dito naman, alin dito yung monochrome? O, yung isa parang red, yung isa parang violet. Ang sagot? Pareho. Pareho silang monochrome. Isa monochrome red, isa monochrome purple. Okay? Yan. So, yun yung monochromatic colors. Kaya black and white lang gagamitin natin. No? Pwede din kayo gumamit ng ibang color ng papel. Pero ngayon, brown ang gagamitin ko. Brown. Okay? Kunin nyo na yung inyong mga cardboard. Black and white oil pastel. Okay? So, handa na ba? Let's start. So, first, draw muna natin yung big eyes. Siguro dito yung eyes. Use your fingers first. Draw tayo dalawang circle. Yan. Pag yung cardboard nyo may texture,
try to make your drawing bigger. Yan, or repeat nyo lang yung lines. Pero, bago ko ituloy yung drawing, kukulayan muna natin ng white yung mata. Let's color the eyes, white. Yan, lalo na yung loob. Okay. Yan. Puti. Ito din. Kabila. Ayan. Diba? Wow! See? Kaya oil pastel kasi opaque siya. If you're using paint, kailangan patuyuin nyo muna yung white paint bago nyo lagyan ng drawing na isa pa. Ngayon, drawing natin yung eyes. Saan nyo gusto nakatingin? You want them looking in front, nakatingin sa harap, or nakatingin sa gilid? Mas interesting kapag nakatingin sa gilid. Subukan nyo. You can be looking at the side or looking in front. Mari ganito. Sige, lagay ko sa gilid. Yan. Tapos, gawa natin ng nose. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng maliit na nose or malaking nose. Pag maliit na nose, usually mas pambata siya. Nagiging mas cute tignan pag maliit yung nose. Pag mas mahaba naman, mas may ibang character naman yung dating nito. Okay? So, kayo na mamili kung gusto nyo anong style ng nose yung gusto nyo. Diba? Gaya ng nabanggit ko. Dito medyo maliliit lang. Pero tandaan nyo, yung mata dapat ang pinakamalaking part ng mukha. So, liliitan ko lang yung nose. Tapos, subukan natin yung bibig. Simple lang. Yan. Tapos, yung face. So, gusto ko patulis yung mukha. Unahin ko yung kanyang chin or baba at saka ko ituloy yung mukha. Yan. Hindi kailangan perfect. Pwedeng hindi pantay kagaya nito. Yan. Or ito. Or yan. Iba-ibang hugis. Bilog. Yan. Pa-oblong. Pa-square. Okay. Ngayon, tapos nito, make sure na yung eyebrows. Eh, anong eyebrows ang gusto nyo? Gusto nyo bang parang curve na ganito? Ito yung normal lang na eyebrows. Gagawin ko lang normal na eyebrows. Hindi happy, hindi naman sad, hindi na naman angry. Yan. Okay. Next. Okay, next. Yung neck. So, yung neck dapat manipis. Manipis gaya nito. Mahaba, manipis na leeg. Okay, next. Yan. Ano yung tsura ng damit? Tapos, lagyan natin ng ears. And you can also put earrings. And now, the hairstyle. Ano naman hairstyle kaya ito? Sige, imaginein ko. I'll imagine, ganito kahaba yung ano niya. Ganito yung kanyang buong shape ng head. Lalagyan ko siya ngayon ng hair. Papatungan ko ng buhok. So, wala dito. Yan, sige. Gawin ko muna medyo straight hair. Okay, tapos, pwede nyo lagyan ng hat, hairband, sombrero, kung ano mang maisip nyo, bulaklak. Mali ito. Gawin ko mahabang buhok. Ayan. Diba? Hanggang saan? Textured.
Tinuro ko to sa inyo. So, pwede nyo lagyan ng texture yung buhok. At dahil value lang ang lalagay natin, black and white lang. Okay, di ba? Naalala nyo yung value? Merong highlight, merong ding shadow. So, yung highlight, ito yung white part or yung light, kung saan nanggagaling yung liwanag, ay saan tumatama yung liwanag. At yung dark part, yun naman yung shadow, ito yung hindi natatamaan ng ilaw. So, yun. Saan ba dito yung kunwari, may shading. Gusto ko lagyan ng shading. Lalagyan ko ng puting highlight. Konti lang. Yan. Ganyan lang. Shiny part ng hair. Okay. Uunahin muna natin yung mga ibang white bago natin kulayan ng itim lahat. Kasi yung black, naalala nyo? Black is a very powerful color. Matindi ang kulay black. Malakas ang dating nito at minsan madali rin maging messy or madumi yung work nyo pag ginamit nyo na yung black. So hanggat maaari, sa huli nyo na siyang gamitin. Wag muna natin pangkulay yung black, no? Gawin muna natin lahat ng white parts. So ano pa ba yung white part na gusto nyo? Actually, ako yan lang yung white part na gusto ko. Kung gusto nyo ng white na damit, pwede yan. Pero dito gray lang ginamit ko. So ito lang talaga, highlights. Okay, tapos, yan. Pwede ko lagyan ng konting highlight itong balikat lang. Hala, yan. Pag na-blend nyo, pag na-mix kasi yung white sa black, yan, dumudumi siya. Yan. Konti lang sa balikat. Tapos, ngayon, gagamitin natin ito, black. Mag-ingat lang kayo kasi minsan nga madumi ang black. So, pwede kayo gumamit ng, kung crayon kayo or oil pastel, pwede nyong lagyan ng shield. Ayan, may dumi na sa likod ng kamay ko. Para lang hindi madumihan yung inyong kamay. Kasi kumakapit yung oil pastel sa oil ng inyong hands. Ayan, shadean ko. Kulayan ko. Okay, na dahil cardboard itong gamit ko, meron siyang texture. Ayan, nakikita nyo kapag kinulayan ko. Nakakatulong din siya para maging interesting yung work. Ayan. Dito. Dito wala naman. Okay lang. Ay, may dumi. Mamaya gawa tayo na isa pang style. Iba naman. Ito black. Tapos, lalagyan din natin ng shading or black part yung gilid ng mata. Gaya nito. Tingnan nyo. Sa ilalim, nakapalibot sa mata, pero mas light ng konti. Hindi masyadong, huwag nyo masyado diinan. Ay, ito may eyelashes siya. Tingnan nyo yung eyes. Diba may pilik mata, tapos meron din yung gray part sa ilalim ng mata. Sige, lagyan natin. 1, 2, 3. Tapos, yan, dito sa ilalim ng mata. Tingnan nyo, ha. Paligid ng mata. Paligid sa ilalim ng kilay, sa gilid ng buhok. Pero, hindi madiin. Huwag nyo diinan, ha. Mas lighter ng konti. Tapos, sa ilalim din ng leeg. Tapos dito kahit gray na lang. Yan, pwede rin kayong gumamit ng gray kung meron kayong gray. Kung wala, okay lang. Pang-blend. Gagawa pa ako ng isa pa. Para naman, ibang character naman yun. Sa lakihan ko. Yan. So, ito na ating Tim Burton character. Ngayon, pwede nyo lagyan ng frame. Kagaya nito, black frame. Sige. Pwede. Kasi sa inyo kung anong style yung gusto nyo. Border.
Pero pag mas maarte, mas interesting. Kupitin ko lang tong ilalim. Kasi mas gusto ko mas maikli. Tapos pwede nyo kulayan din yung background. Yan. Para maging kagaya nito. Yan. Mamaya ko na lang itutuloy yung sa background. So, yan. Yan. Ito, gugupitin ko. Subukan ko siyang gupitin ng pabilog. Pwede siyang, alam niyo yung mga frames na pa-oblong, pa-oval. Pwede nyo din subukan yun. Subukan ko to ha. Pakita ko sa inyo. Pwede nyo sila i-frame. Lagyan ng border para magmukhang mas, parang dramatic, no? Ayan, pwede kayong gumawa ng iba-ibang characters. Madaming characters. Gaya nito. Ayan, diba? Ayan, gaya nito. Ayan. Okay. Ayan, tingnan nyo to. Pag ginupit ko ng pa-oval siya. Ayan. Antayin ko lang. Ayan, di ba? Parang alam niyo yung mga nilalagay sa pendant or sa mga necklace na portrait, di ba na black and white? Para ganun siya yun. Ganyan, kagaya nito. Yan, okay. Sana nag-enjoy kayo. So, kamusta naman yung work nyo? Nakatapos ba? Sino na yung mga nakagawa? O yan, alright. So, sana nag-enjoy kayo, no? And remember, know your art, be art smart. Thank you, everyone!